Well, maiba naman po tayo, no? Dahil kayo po ay naging PIDEA agent, no? Opo. Narinig nyo rin yung sinabi ni Secretary Abalos dun sa hearing tungkol dyan sa Aritagtag, no? Opo. Ano po ang pananaw ninyo na mukhang hulog ng langit ang nangyari rito dahil wala man lang silang intelligence work, no? Doon sa sinasabi nilang biggest drug haul in history, no? Ano pong pananaw ninyo sa nagkulang yung mga ahente na nasa likod nitong di umanong biggest drug haul sa Alitagtag, Batangas? Alam niyo po, attorney, no, kahapon po, nung matapos magsalita ni Secretary Abalos, nagpasabi po ako dun sa kay Senator Bato de la Rosa. Sabi ko, sir, nag-ano po ako, no, magbabat-in sana ako noon. Sabi niya, tatanong kita mamaya, hindi mo pa-turn. Pero may mga ano po, no, meron akong mga tanong sana kung yung bang ginawang pagkakahuli doon sa doon sa mga shabu na yon, ito ba ay checkpoint o ito ay anti-drugs operation? Kasi iba't iba po yung mga lumalabas, merong sinasabi na meron sa social media na ang sinasabi si Secretary Abalos di umano yung nag-post noon na nagkaroon ng buy-bust operation. Meron naman nagsasabi na ito ay checkpoint. Meron naman nagsasabi ito ay nagkaroon pa ng hot pursuit operation. O meron nagsasabi na ito ay random checkpoint. Bilang isang dating alagad ng batas, binabalikan ko yung kung paano yung mga legal na proseso o mga legal na kadahilanan kapag mayroong mga merong mga nagaganap na paghuhuli doon sa checkpoint. Kasi sa checkpoint, sa pagkakatanda ko, dapat merong andyan yung plain view doctrine eh. Di po ba? Tama po. Pag hinarang ang sasakyan, ang po pwede lang na gawin ng isang peace officer, yung titingnan lang kung ano yung nakikita niya na abot ng kanyang paningin. Hindi kami po pwede na basta sabihin doon sa occupant ng sasakyan, buksan mo ito, buksan mo yan, buksan mo yan. Kasi wala kaming wala kaming authority para magdikta ng ganon dahil kinakailangan court order o yung search warrant. Kasi pagre-requestan na po yun. Unless otherwise po, kung meron itong na-commit na krimen o meron siyang initial violation na na-commit. Ngayon po, kung sinasabi naman ito ay anti-drugs operation, yung bang nag-conduct ng anti-drugs operation na nasa checkpoint, sila po ba ay deputized ng PIDEA? Kasi lahat ng mga anti-drugs unit, deputized ng PIDEA yan. Kaya nga hindi ko mo ikaw NBI ka, hindi ko mo ikaw ay PNP, basta na lang ikaw ay magkakandak ka ng anti-drugs operation. Unless ito ay mahuli mo ng talagang in flagrante. Kumbaga talagang lang, kumbaga aksidente. Pero kung ikaw sasabihin na ikaw ay nagkandak na anti-drugs operation, dapat deputize ka ng PIDEA. Pag deputize ka ng PIDEA, armado ka ng pre-operation and coordinating sheet o meron kang authority galing sa PIDEA. Ultimo nga kami, PIDEA agents na. Required pa kaming kumuha ng pre-ops and authority to operate, di ba? At iyan ipapasok namin sa National Operation Center o sa Tactical Operation Center para po iyan lagyan ng control number at bibigyan kami ng Certificate of Coordination. Ito po yung presumption of regularity na talagang lehitimo yung aming gagawing operation. Di ba? Kaya ito, ano ba ito? Aksidente sa pamamagitan ng checkpoint? Paano? Hindi po pwede kasi nasabi, nasabat namin to, ganito, ganyan ka, hindi po pwede. Dahil yan, pagdating sa korte niyan, iisa-isahin yan, hihimayin yan. Kung paano kami ginigisa ng mga defense counsel, yun yung ganun mga experience namin. Kaya hindi po ganun kadali yan. Madali, sasabihin lang sa sa media, magiging media mileage. Pero pagdating sa korte, kawawa uupo dyan. Well, yung dun po sa timbang, no?
ito po, presidente pa nagpunta ron at nag-anunsyo, 1.9 tons. Ano ba ang SOP dyan? No? Pag nahuli, hindi ba ang unang-unang gagawin ay titimbangin? At ang pangalawang tanong ko, paano po kaya nila nalaman na shabu yun? Meron kaya silang instant laboratory na isinet up doon sa Alitagtag checkpoint? Kasi by plain view, hindi mo naman malalaman kung shabu yun or tawas. Tama po kayo. Kasi hindi po pwede sabihin, yung ganong kalaking nakita naman natin nung sa report meron kuha na yung sa likod binuksan. Nakita naman natin nakapakete, naka-bulk yung Kumbaga sa walang kakayahan ang kahit na sinong tao, kahit na ekspertong ahente o operatiba ka na, isasabihin mo sa korte na, unang tingin ko pa lang, drugs yan. Walang bumabase lamang ang hukuman sa isang scientificong report o yung chemistry report. Doon lang po yun ang basihan na ito ay illegal drugs. Tama po ba? Kasi kagaya niyan sinasabi, checkpoint, no? Kung ang dahilan nung checkpoint nakita, no? Kasi yung search incidental to unlawful arrest parang ganoon yung ang magiging tema ng no. Sa atin po napapag-usapan lang po natin search incidental to unlawful arrest. Ang operatiba, inuli ka dahil may na-commit kang violation at nirikisa yung Pero kung sasabihin na, nung pinara namin, nakita namin ganito Yung bang ganun karami, ikaw halimbawa ako yung ilalantad ko ba yun? Itatago ko yan. Ikukonsil ko yan. Ngayon, hindi dahilan na kasi So nakita ko. in your expert opinion po, no? Oo. In your expert opinion, dahil talagang pinakita nyo naman sa ating mga televiewers na alam ninyong proseso, dahil napakatagal ninyo naging ahente sa PIDEA, paano ma-explain yung diferensya sa timbang? Ayon sa timbang po, ganito, no? Usually, halimbawa, no, sa 1 gramo na lang po. Sa 1 gramo, pag sinabi na inanom na 1 gramo, minsan, ang nangyayari na lang yan, nasa point na lang 0.9, 0.8. Sa 1 kilo, kadalasan, nagkakaroon lang yan ng ng maliit na kulang. Yung parang, di ba, halimbawa, ang 1 kilo, 1,000 gram, 999 o 998, parang ganon. No? Pero pagka yan, naging, nabawasan ng ng halimbawa sa 1 kilo, 1 guhit. Di ba? Sa 1 kilo, meron siyang 10 guhit. Pag 1 guhit, 100 gramo yun no? Malaki. Sa kaso na ito, ilan yung nawawala? Bali, para more or less 400, 0.600. 0.600 tons po ang nawawala. Ang laki masyado po Kasi kung Napakalaki. tingnan mo natin sa 10, sa 10 i-round off natin yan. Pinakamalapit na numero diyan is 8. Para ma-round off natin siya sa 10. Pag kaya nasa 6, hindi pwede siyang i-round off sa 10 Diba? Ewan ko kung itama nyo po kung mali ako Kasi masyadong malaki. Parang masyado atang malaki yung discrepancy. Kasi nakita ko doon sa mga report may timbangan tinitimbang siya At siguro kung meron mga sinasabi, nagkamali daw, sana hindi sila basta-basta nagsasabi agad doon sa At yung pagsasabi na high grade, ito ang ang qualitative result para masabi yung purity. Kung mataas ba yung purity, ay yung forensic chemist. Nagre-reflect po yun doon sa report. Based doon sa request mo para doon qualitative and quantitative. Dong
Pero yung pagsasabi na ito high grade to, ganito ganyan ganyan. Paano nalaman high grade yan? Hindi pa pumapasok sa laboratory yan. Hindi pa Correct. hindi pa na-examine kung ang laman nito eh 50% tawas at 50% illegal drugs. Hindi ba? Hindi po pwede. Dapat magsasabi tayo ng ito eh high grade o maganda yung purity nito, eh dapat yung may report, yung laboratory service.